Kinabukasan, habang kumakain sila ng umagahan ay malalim ang iniisip ni Lian. Wala na siyang balita kay Trixie simula nang idala nila ito sa hospital. Gusto niya sanang bisitahin ito para malaman niya at makita niya sa personal na okay ng ate niya. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Saka siya muling sumubo ng pagkain. Kanina pa naman nakamasid sa kanya ang lola niya at ang asawa niya habang tahimik lang si Paloma na tila malayo rin ang isip. Ayos ka lang ba, apo? Kanina ko pa napapansin na para bang may iniisip ka. Agaw atensyong wika ni Elsa. Natauhan naman si Lian sa katinignan ang lola niyang katapat niya sa lamesa. Wala lang po, lola, tanging sagot niya. Nakatingin din sa kanya si Santino, kanina pa rin iniisip kung ano bang iniisip ni Lian. May gusto ka bang sabihin? Nababagot ka na ba dito sa loob ng bahay? Tell me. Ani rin ni Santino kaya nilingon ni Lian ang asawa niya. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Iniisip ko lang si Trixie. Gusto ko sanang malaman ang kalagayan niya. Wala na kasi akong narinig tungkol sa kanya nang idala natin siya sa ospital. Sad niya. Napabuntong hininga rin si Santino. Ayaw niya sanang lumabas-labas si Lian dahil hindi pa ligtas para sa kanya. Gusto mo bang bisitahin siya? Tanong ni Santino. Gusto ko sana pero naintindihan ko naman kung hindi mo pa ako papayagang lumabas. Iniisip mo lang naman ang kaligtasan ko, wika ni Lian. Ilang segundong nakatitig si Santino sa asawa niya. Pinag-iisipan kung papayagan niya ba ito pero nag-aalala pa rin siya lalo na't wala pang balita tungkol sa mga taong nagtangkang saktan siya. Sasamahan kita, pupunta tayo ng sabay. Aalis din tayo ng sabay. Okay na ba yon? Sad ni Santino na ikinangiti ni Lian. Nang matapos silang kumain ay nagpaalam na silang lahat kay Elsa. Dumiretso si Paloma sa kumpanya habang ang mag-asawa ay pumunta sa bahay ng mga losero. Pinagbuksan sila kaagad ng mga gwardiya na makilala nila si Lian. Good morning po, Ma'am Lian. Mabuti po't nakapasyal kayo. Nakangiting saad ng katulong. Tipid lang nang umiti si Lian saka to naglakad papasok ng bahay. Nandito pa po ba sila, Daddy? Tanong niya. Naku ma'am, kaalis lang nila ni Ma'am Emilia. Pero si Trixie nasa kwarto niya. Sagot ng katulong. Kung gusto niyo po, bumalik na lang kayo sa hapon para siguradong nanditong daddy niyo. Dagdag pa nito. Umiling naman si Lian. Si Trixie lang naman ang sinadya ko dito. Ani ni Lian na bahagyang ikinagulat ng katulong dahil alam naman nilang hindi close ang magkapatid dahil magkaiba sila ng ina. Nasa loob lang siya ng kwarto niya. Ang nalaman lang namin na baril siya. Kaya siya na hospital pero hindi kami sigurado dahil takot din kaming pag-usapan ng tungkol sa nangyari. Simula nang makauwi siya, hindi pa rin siya lumalabas ng bahay hanggang ngayon. Wika ng katulong. Dumiretso na sila sa kwarto ni Trixie. Nang maalala ni Lian na kasama niyang asawa niya hinanap niya ito. Nasa sala naman si Santino. I'll stay here. He mouted. Nabasa naman ni Lian ang labi ni Santino kaya tumango na lang siya. Kumatok na si Lian sa pintuan ni Trixie. What? Galit kaagad ni Trixie ang sumalubong sa kanila. Kayo na lang po mamang kumatok. Madalas po kasing hindi maganda ang mood ni Ma'am Trixie. Ani ng katulong. Tumango lang naman si Lian. It's me, Trixie, sagot ni Lian. Ilang segundo lang naman ang lumipas nang bumukas ng pinto. Salubong ang mga kilay ni Trixie na tinignan si Lian. What do you need? Masungit nitong tanong. Kumusta ka na? Kumusta yung pakiramdam mo? Malumani na tanong ni Lian. Napapairap naman si Trixie sa kanilawakan ng pagbukas sa pintuan. Pasok ka, wika nito. Pumasok naman si Lian, dumiretso sa balcony si Trixie na sinundan naman ni Lian. Naupo sila sa sofa. Masakit pa ba yung sugat mo? Tanong ni Lian. Malamig siyang tinignan ni Trixie. Hindi alam ni Lian kung galit ba sa kanyang kapatid niya. Hindi niya maintindihan ang ugali nito. Hindi sila magkasundo pero hindi niya maintindihan kung bakit niligtas siya nito. I'm fine. Naghilom na rin ang sugat ko. Yan lang bang pinunta mo dito? Malamig pa rin saad ni Trixie. I'm sorry kung hindi kita nadalaw sa ospital. Gustuhin ko man pero hindi pwede. Naintindihan ko. Alam ko namang nag-aalala lang sa iyong asawa mo. Sagot ni Trixie sa katuhilaw na tumawa. Napatitig naman sa kanya si Lian. Nakakatawa no, ako yung legal daughter pero bakit ako yung nagsasuffer? Bunga ka lang ng pagkakamali ng mga magulang mo.
Pero ikaw pa yung masayang buhay ngayon habang ako, heto miserable. Natatawa lang na saad ni Trixie. Tipid namang ngumiti si Lian. Hindi ba nakita ni Trixie ang naging buhay niya sa mga nakalipas na taon? Yung ngayon lang bang nakikita mo? Hindi mo ba nakita ang naging buhay ko sa mga nakalipas na taon? Alam mo kung anong buhay ko, Trixie? May kompleto kang pamilya, palagi kayong nagbobonding as family na kahit kailan, hindi ko mararanasan. You're just broken-hearted kaya nasasabi mong miserable ka, pero kung aalalahanin mo nangyari sa nakaraan ko, masasabi mo pa ring maswerte ka. Hindi ako nagpunta dito para dito. I came here to check you. Sagot naman ni Lian. Napataas ang kilay ni Trixie sa kato bumuntong hininga. Akalain mong sinwerte ka na sa naging asawa mo. Hindi ba dapat pasalamatan mo ko dahil ako ang naging daan kung bakit nakilala mo si Santino? Wika nito ni kinataas din ang kilay ni Lian. Ngumisi si Trixie sa kamuling nagpatuloy. Kung hindi ka niloko ni Enzo, kung hindi naging kami, kung hindi mo kami nahuling nagsisex, sa tingin mo ba maghahanap ka ng lalaking pakakasalan mo on the spot para lang makapaghiganti ka? That revenge of yours. What a blessing in disguise. Natatawa na lang si Trixie sa kato umiling. Hindi naman yun ikakaila ni Lian dahil yun naman talaga ang nagtulak sa kanya para magdesisyon na magpakasal sa lalaki hindi niya naman kilala. Sino nga bang mag-aakala na doon niya rin mahahanap ang lubos na pagmamahal? Do you still love Enzo? Tanging wika ni Lian. Ilang segundo namang natahimik si Trixie. Inisip ko anong isasagot. Maybe. I don't know. He can't love me katulad ng pagmamahal niya para sa'yo. Katawan ko lang ang minahal niya pero hindi ang buong pagkatao ko. Paano ka ba magmahal, Lian? Para kabaliwan ka ng mga lalaking minamahal mo. Natahimik sila ng ilang segundo. Wala namang ginagawa si Lian kundi ang mahalin niya ng tama at tapat ang mga lalaking minamahal niya. Hindi na sinagot ni Lian ang tanong ni Trixie. Magpagaling ka, magpakalakas ka, huwag ka rin na munang umalis ng mag-isa. Hanggat hindi pa nahuhuli kung sino mga taong gustong ipapatay si Daddy. Tanging saad ni Lian saka siya tumayo. Akma na sana siyang aalis nang muling magsalita si Trixie. Masaya ka na ba ngayon? Masaya ka bang makitang karmang kumikilos para sa'yo? Pahabol pa nito. Muling nilingon ni Lian ang kapatid niya. I'm happy, and yes, I do believe in karma. Ikaw ang nagdesisyon sa mga nangyayari sa buhay mo, Trixie. Hindi ako pero hindi ko sinasabing masaya ako sa kung anong nararanasan mo ngayon. Nagpunta ako dito para kamustahin ka at makita mismo ng mga mata kong okay ka. Gusto ko rin magpasalamat sa ginawa mong pagligtas sa akin. Hindi lang akong niligtas mo ng araw na yon. 2 buhay ang dala-dala ko at dahil sa'yo, buhay pa rin kami hanggang ngayon. Thank you so much for saving us, Ate Trixie. Sinserong wika ni Lian sa katutuluyang tumalikod. Napangiti naman si Trixie. Hindi niya maintindihan kung bakit tila kiniliti ang puso niya nang tawagin siyang ate ng kapatid niya. Samantala naman ay gusto nang umalis ni Bianca sa kondo niya. Babalik na lang siya ng New York para ipagpatuloy ang karera niya. Palabas na sana siya ng kondo niya dala-dalang maleta nang biglang pumasok ang kanyang ina. Napataas ang kilay ni Mabel nang makita niyang maletang dala ng anak niya. Saan ka pupunta? Tatakas ka? Tanong nito. Napagdesisyonan ko nang bumalik na lang sa New York, Mommy, para ipagpatuloy ang karir ko. Dapat una pa lang pinakinggan na kita. Hindi tamang bumalik pa ako dito, sagot ni Bianca. Hilaw namang tumawa si Mabel sa kinuhang maleta ni Bianca. Kunot noon naman siyang tinignan ni Bianca. What are you doing, Mom? Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang bumalik ako ng New York at ipagpatuloy ang karir ko? Anya. Nung una yon, ito nang pinili mo kaya ipagpatuloy mo na. Pwede mo namang ipagpatuloy ang karir mo kahit nandito ka. Ganyan ka na lang ba habang buhay? Hahayaan maging talunan sa pag-ibig. Alam ko naman kung gaano mo kamahal si Zephyr. Bawiin mo kung ano sa'yo. May diing sad ni Mabel. Lalong napakunot ang noo ni Bianca. Gusto niyo bang gamitin ako para sa paghihiganti niyo? Kung gusto niyong maghiganti sa mga losero, huwag niyo na kaming idamay ni Lian. Alam niyo naman ang katayuan ni Lian sa mga losero. Anak lang siya sa labas ni Tito Warren. Nakikiusap ako, Mommy. Huwag niyo nang idamay si Lian at kung iniisip niyo, kung nasasaktan pa rin ako dahil kay Zephyr. Okay na ako ngayon. I need to move on at tanggapin ang naging pagkakamali at pagkukulang ko kay Zephyr. Akma sanang kukunin ni Bianca ang maleta niya pero nilayo yun ng kanyang ina. Naglakad pabalik ng sala si Mabel.
Sinundan naman siya ng tingin ni Bianca. Walang aalis ng bansang ito hanggat hindi natin nakukuha kung anong atin. Babawiin mo si Zephyr at sisiguraduhin ko ring babagsak ang pamilyang Lucero. Kasama na dun si Lian. Dahil nakinabang din siya sa perang ninakaw ni Warren. Hahayaan mo na lang ba na kaibigan mo nang magiging masaya? Pagpupumilit pa rin ni Mabel, napapahilot na lang si Bianca sa noo niya. Nilalamon na naman ng galit ang kanyang ina. Kung gusto niyo, kayo na lang, huwag niyo na akong isama. Nilapitan ni Mabel ang anak niya sa kanya, ito hinawakan sa braso. Sa ayaw at sa gusto mo, babawiin mo si Zephyr sa kaibigan mo. Naintindihan mo? Ikaw din naman ang magiging masaya kapag nabawi mo siya. Inis na inalis ni Bianca kamay na kanyang ina na nakahawak sa braso niya. No, matigas namang sagot ni Bianca. Tama si Lian, dapat alam kong worth ko. Paano ko magiging masaya kung iba nang tinitibok ng puso ng taong mahal ko? Magiging masaya ba talaga ako kahit na ako nang kasama niya pero ibang mahal niya? Ayaw ko na magmukhang desperada, mommy. Aniya pero isang malakas na sampalang natanggap niya sa kanyang ina. Hinawakan ni Bianca ang pisngi niya sa kanya, tinignan na hindi makapaniwala ang kanyang ina. Anong nagawa niya para makatanggap ng sampal? At pinaniwalaan mo naman ang kaibigan mong plastic. Of course, sasabihin niya yon para lang layuan mo sila. Kung susubukan mo pang kausapin si Zephyr at ayusin ang relasyon niyo, I'm sure ikaw pa rin ang pipiliin niya. Alam natin kung gaano kakamahal ni Zephyr. Kaya niyang pumatay ng tao noon para lang sa'yo. He can buy anything for you at sa tingin mo, mawawala ng ganun lang kabilis ang pagmamahal niya para sa'yo? Maghihiganti tayo sa kanila. Babawiin lang naman natin kung anong ninakaw nila sa atin. Ano bang masama doon? Tandaan mo, desisyon mong bawiin si Zephyr at bumalik dito. Hindi ako, Bianca. Nalaman mo lang na si Lian ang babae niya ngayon. Hahayaan mo na kaibigan mo kay Zephyr? I'm sure naman kung hindi si Lian ang babae ng ex-fiancé mo ngayon, babawiin mo siya. Napapailing at napapabuntong hininga na lang si Bianca. They are already married, Mom. Hindi ko na sila mapaghihiwalay. Alam mo matagal ang proseso ng divorce sa bansang ito. Buntis din si Lian, magkakaanak na sila ni Zephyr. Ang pagkakaroon ng pamilyang pangarap ni Zephyr. Tinanggihan ko lang ang alok niyang kasal dahil siya pangarap ko. Kilala ko si Zephyr, hindi niya ipagpapalit sa kahit na kaninong magiging anak niya. Huwag na nating ipilit ang hindi na maaayos pa. Pilit na pinapaintindi ni Bianca ang sitwasyon pero tila ba hindi titigil ang kanyang ina. Mom! Sigaw ni Bianca nang agawin ng kanyang ina ang bag niya. Hinalungkat niya ito hanggang sa makita niyang passport. Nilagay ni Mabel sa bag niya ang passport ni Bianca, saka ito nagtungo sa pintuan. Hindi ka aalis ng bansang ito at sisiguraduhin ko rin na mahanap kita kahit saan ka magtago. Gagawin mong gusto ko. May diing sad ni Mabel saka ito umalis. Inis namang naupo si Bianca, hindi makapaniwala sa mga sinasabi sa kanya ng kanyang ina. Inis na nagpapadyak si Bianca dahil gusto niya na lang lumayo at makalimot. Ayaw niya nang guluhin ang buhay ng mag-asawa dahil alam niya namang siya lang ang masasaktan kapag pinilit pa niyang agawin si Zephyr. Maring ipinikit ni Bianca mga mata niya saka siya humugot ng malalim na buntong hininga. Kukunin sana ni Bianca ang cellphone niya na mapansin niyang wala rin ito. Shit! Inis niyang usal. Pati ba naman cellphone niya kukunin ng kanyang ina? Paano siya makakatawag ngayon? Kalahating minuto din nakaupo lang si Bianca habang nakatulala sa kisame. Narinig niyang pagbukas ng pintuan niya pero hindi niya nilingon. Napatingin na lang siya sa manager na niya siyang pumasok. Ibinaba nitong bagong cellphone. Pinabibigay ng mami mo. Yan na raw ang gamitin mo. Yung mga social media mo, hawak na rin niya. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Bianca. How? Pagtataka pa niya. Naupo naman si Sandra bago sumagot. Nang malaman niyang babalik na tayo ng New York, pinahack niya lahat ng social media mo para hindi mo magamit. Yung cellphone mo may pinalagay din ng mommy mo para ma-monitor niya lahat ng makakausap mo. Sagot ni Sandra. Then I won't use that. May diing wika ni Bianca. Inis na sinipa ni Bianca ang heels niya saka ito pumasok ng kwarto niya. Kokontrolin ba siya ng kanyang ina ngayon para lang makapaghiganti? Napapaisip naman si Bianca, paano kung mabawi nga niya si Zephyr? Paano kung bumalik din balang araw ang pagmamahal nito para sa kanya? Napapailing na lang si Bianca. Ipinilig niyang ulo niya para alisin sa isip niya mga iniisip niya.
Ayaw niya na maging desperada. Hinilot ni Santino ang sentido niya habang nakatingin siya sa laptop niya. Kanina pa siya nakaharap sa laptop niya pero wala pa rin siyang nagagawa dahil naglalayag ang isip niya. Hindi pa rin nawawala sa isip niya kung sino ang taong nasa likod ng mga taong nagtangkang pumatay sa asawa niya. Tinignan niya si Justin na nasa sofang kausap ang detective. Base sa naririnig niyang pinag-uusapan ng mga to, wala pa ring usad ang investigasyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Iniisip niya kung mas mabuti ba talagang ilayo na munang asawa niya sa bansang ito't lalo na buntis pa ito. Bumalik sa wisyo si Santino nang umalis ng detective. Hindi niya na alam kung anong pinag-usapan nila ni Justin. Nakamasid lang si Santino kay Justin hanggang sa makalabas ng detective. Nang makalabas ng detective ay hinarap na ni Justin si Santino. Hindi ka nakikinig, hindi ba? Saad ni Justin. Iniwas lang ni Santino ang paningin niya. Ano pa bang pakikinggan niya sa pinag-usapan nila kung wala namang usad sa investigasyon? Bumalik sa sofa si Justin saka sumimsim ng kape niya. Kung hindi mo narinig yung iba naming napag-usapan, ako na lang magsasabi sa'yo. Sinubukan na lang i-track lahat ng mga CCTV na nahagip ang mga sospek. Pero habang sinsagawa yung investigasyon, may taong nag-delete ng mga kuha ng CCTV. Ang iniisip ng mga detective, posibleng malaking tao rin ang nasa likod ng mga sospek. Gagawin pa rin nilang makakaya nila para mahuli kung sinong traidor sa department nila at mahuli na rin ang mastermind. Wika ni Justin, bahagya lang na tumango si Santino. Humanap ka pa ng ibang detective para mas mapabilis ang investigasyon. Yung pinakamagaling na detective, wala akong pakialam sa magiging gastos. Ang gusto ko, mahanap ng tao na sa likod ng pagtatangka sa buhay ng asawa ko. Motoridad na wika ni Santino. Tumango naman si Justin bilang sagot. Nang lumabas na si Justin ay tinawagan ni Santino ang asawa niya. 3 buwan na lang ang hihintay nila para isilang ni Lian ang kambal. Hello love, napatawag ka. Na marinig ni Santino, ang boses ng asawa niya ay gumaan ang pakiramdam niya. Si Lian ang buhay niya, ang source ng lakas niya. I miss you. Tanging saad niya na ikinangiti naman ni Lian. I miss you too. Gagabihin ka ba ngayon? Hindi naman, tumawag lang ako dahil namimiss na kita at ang kambal natin. Kumain ka ba ng marami kanina? Malambing niyang tanong. Gusto na lang ulit umuwi ni Santino pero marami pa siyang kailangang gawin. Oo naman, kumakain ako ng sapat para sa mga anak natin. Nagmeryenda na rin ako. Ikaw ba? Isinandal ni Santino ang likod niya sa upuan niya sa kanya mariin ipinikit ng mga mata niya. Gusto niya nang yakapin ang asawa niya. Sa dinner na lang love, marami pa kasi akong ginagawa. Puro ka naman trabaho. I'm fine love, marami naman akong kinain kanina. I'll hang up na love, ingat ka dyan. Mahal na mahal ko kayo ng kambal natin. Aniya sakay binaba ang tawag. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Pagod na rin talaga siya. Walang sapat na tulog dahil sa pag-aalala. Hindi niya kakayanin kapag nawala sa kanyang mag-iina niya. Hindi siya makakapagpahinga ng maayos at hindi siya makakampante hanggat hindi nila nahuhuli ang mga salarin. Abala si Santino sa ginagawa niya nang may biglang kumatok sa pintuan niya. Come in, walang gana niyang sagot. Binuksan naman ng isa pa niyang sekretary ang pintuan na naka-station malapit sa pintuan niya. Palagi na kasing inilalak ni Santinong pintuan at ang isa pa niyang sekretary ang nagbubukas noon. Pumasok naman ang kanyang ina. Tinapo na lang ng tingin ni Santino ang kanyang ina siya kay binalik sa laptop ang paningin niya. Hinayaan niyang maupo ang kanyang ina sa upuang nasa harap ng lamesa niya. Hindi ako nagpunta dito para makipag-away sa'yo. Gusto ko lang naman sanang makiusap. Tumawag sa akin ang ina ni Bianca. Bianca na naman, pagpuputol ni Santino sa sasabihin ng kanyang ina. Seryoso ng mga mata niyang tinignan si Sonia. Listen to me first, Santino. Ang gusto ko lang naman ikamustahin mo si Bianca. Ang sabi sa akin ni Mabel, nagtangkang magpakamatay si Bianca dahil sa'yo. Ang gusto ni Bianca ay tapusin ang buhay niya dahil iba ng mahal mo. Si Mabel lang ang nakausap ko. May pinagsamahan naman kayo, minsan mo rin siyang minahal. Minsan ka rin muntik mabaliw ng dahil sa kanya. Enough, mom! Sigaw ni Santino na bahagyang ikinagulat ni Sonia. Maring ipinikit ni Santino ang mga mata niya at pilit na kinakalmang sarili. Gumuguhit na rin ang mga litid sa leeg niya dahil sa pagpipigil niya ng galit.
Paulit-ulit na lang ba tayo? Sa tuwing pupuntahan niyo ko dito sa office, wala kayong ibang mukhang bibig kundi si Bianca. She's just part of my past. Ano bang hindi niyo maintindihan dun? Wala kayong ibang sinasabi kundi ang pangalan ni Bianca. Ang babaeng niloko ako. Ni minsan ba kinamusta niyo ako? O wala kayong ibang inalala kundi si Bianca? Kasalanan ko pa ba kung gusto niyang tapusin ang buhay niya? Desisyon niya yun, hindi sa akin. Kung hindi siya makamove on, kung hindi niya matanggap ang katotohanan, kasalanan niya na yun. Buntis ang asawa ko. Nakiusap na ako sa inyo na huwag niyo nang babanggitin ang pangalan ni Bianca. But still here you are begging na kausapin kong ex ko. Are you a kid, mom? Mabuti pang ang bata marunong makinig eh. Pero ikaw, paulit-ulit na lang tayo. Inalam niyo man lang ba ang kalagayan ng daughter-in-law niyo? Ang mga magiging apo niyo? Ni minsan lang ba inalam yung kalagayan namin ni ate? Where is your conscience, mom? Isang beses pa. Isang beses pang kausapin niyo ko tungkol kay Bianca. Kakalimutan ko na meron akong ina. Ituturing ko na lang na patay na kayo. Itong tandaan niyo, mahal kong asawa ko. Ang magiging mga anak namin. Itong sabihin niyo sa ina ni Bianca at kay Bianca. Kahit na magpakamatay pa si Bianca, hindi na ako babalik sa kanya. Hindi niya ako makukuha sa mga paawa niya. Ang mararamdaman ng asawa kong iniisip ko. Hindi ko nakasalanan kung magpakamatay pang anak nila. Hindi ko hawak ang buhay niya. May diing saad ni Santino. Pero, no more buts, Mrs. Villafuerte. Now leave! Tinuro ni Santinong pintuan. Hindi naman nakapagsalita si Sonia. Minsan pang tiningnan ni Sonia ang anak niya pero seryoso to. Tila isang kutsilyong mga salita ng anak niya lalo nang huli nitong sinabi. Kaya ba talaga siyang kalimutan ng sarili niyang anak? Masyado na ba talaga siyang makasarili? Walang nagawa si Sonia kung hindi ang lumabas. Paglabas niya ng opisina ni Santino nakasalubong niya si Paloma na seryoso rin ang mukha. Kinausap niya na naman ba si Zephyr tungkol kay Bianca? Base pa lang sa mukha mo, mukhang may mga nasabi na naman si Zephyr sa'yo. I'm sorry na may nasabi ka rin sa kanya na hindi niya nagustuhan. Kailan ka ba titigil, mommy? Kailan mo bibigyan ng kalayaan ng sarili mong anak? Naka-move on na si Zephyr pero bakit ikaw? Hirap na hirap. Ikaw bang nasaktan? Ikaw bang nagmahal? Ikaw bang niloko? Masyado kang apektado. Palibhasa. Si Bianca ang gusto mong maging anak kaya okay lang sa'yo kahit na masaktan ng mga tunay mong anak. I wonder kung ano bang pinainom o pinakain sa'yo ng babaeng yun para mapaamo ka niya. Hindi mo ba naisip na nagmumukha ka ng utusan ng babaeng yun? Tsk! Iiling-iling na wika ni Paloma sa kanilang pasan ng ina.